Natanggal ko kaya yung saksak ng plancha? Di ba? Napatay ko kaya yung ilaw? Napatay ko kaya yung gripo? Di ba? Nandoon na sa pakikinig, kaya lang maraming gumugulo sa isipan niya. Continue. So sa atin pong pagbasa, makikita natin meron din title dyan sa itaas, nakalagay doon, isa lang ang kailangan. Meron pong dalawang magkapatid, si Marta at si Maria, na naglingkod sa ating Panginoon kasama maaari ay si Lazaro, sapagkat si Lazaro ay matalik na kaibigan ng ating Panginoong Yesus. Kaya't nang si Jesus ay tinanggap kasama ng mga alagad ng ating Panginoon, ang naglingkod ay si Marta at si Maria. Si Maria naman ay nasa paanan ng ating Panginoon sapagkat ibig niyang makinig ng mga aral at katotohanan ng ating Panginoon. Si Marta naman ay abalang-abala sa kusina para ipaghanda ng makakain o merienda, hapunan o anuman, basta't abalang-abala siya. Ngunit sa kabila ng kanyang paglilingkod, nakita niya na si Maria ay walang ginagawa. Kaya sabi ng Biblia, nilapitan ang Panginoon at sinabi na nagsadya sa ating Panginoon na si Maria ay tulungan siya sa kanyang gawain. Actually, maaring ito po ay larawan ng ating mga buhay paglilingkod. Sa ating panahon, mayroong pong dalawang klase din ang naglilingkod sa ating Panginoon. Naglilingkod na nagsiservisyo at naglilingkod na nakikinig sa paanan ng ating Panginoon. Papansin po ninyo na hindi naman minasama ni Jesus yung paglilingkod ni Marta eh. Kaya lang, ayaw lang ni Jesus na gambalain niya si Maria sa pakikinig ng mga aral at tinuturo ng ating Panginoon. So, maaaring naglilingkod din tayo, kaya lang mapagtuos ang marami sa atin, kagaya si Marta. Larawan si Marta ng mga naglilingkod ngayon na mapagbilang, mapagtuos, mapagpuna, mapagkwenta, mapaghanap ng mali kapintasan ng kanyang kapwa-kapatid. Si Maria naman ang larawan ng isang totoo na naglilingkod sa Panginoon na kapag ang pangangaral ay naririyan na, inihihinto yung kanyang pwedeng dapat na gawin. Dapat ay nakikinig na rin siya ng mga aral at salita ng ating Panginoon. May mga panahon at pagkakataon nga na nandyan nga, nakikinig naman, pero ang isipan, ang puso at kalooban ay natanggal ko kaya yung saksak ng plancha? Di ba? Napatay ko kaya yung ilaw? Napatay ko kaya yung gripo? Di ba? Nandoon na sa pakikinig, kaya lang maraming gumugulo sa isipan niya. Maraming alalahanin na kanyang inaakalang nakakagambala sa kanya. Di ba? So, sabi dito, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Mayroong isang relihiyoso na nagngangalang Pablo, nakilala siya ng marami sapagkat malapit ang pakikipag-ugnayan niya kay Kristo. Isang gabi, nagtago sa silid ni Pablo ang isang kaibigan upang malaman ang kanyang sikreto at paraan ng pananalangin. Maya-maya, pumasok na si Pablo na upo sa silya sa harap ng mesa at nagsimulang basahin ng Biblia. Maraming oras ang nakalipas, patuloy lamang si Pablo sa tahimik na pagbabasa sa Biblia hanggang tumunog ang orasan. Tumayo si Pablo, itinaas ang kanyang kamay, nagantanda at winika, "Mahal kong Jesus, maraming salamat sa muli nating pagsasama." O, diba? Iniisip nung Pablo sa ating pagbasa nang siya'y magbasa ng mga aral salita ng Panginoon, nandyan lang si Jesus. Actually, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig naman talaga tayo, di ba? Parang yung sulat eh. May mahal ka sa buhay sa abroad, asawa, anak, kapatid, magulang. Kapag napadalhan ka ng sulat habang binabasa mo yun, parang naririnig mo yung kanyang pananalita eh. Habang nagbabasa ka eh. Kaya parang ganun din ang Biblia, ang salita ng Diyos. Pag nagbabasa tayo ng sulat ng ating mga mahal sa buhay galing sa malayo, noong uso pa yung sulat, pero ngayon text na lang kasi ngayon eh. Dahil sa teknolohiya natin na advance, cellphone na lang ang ating hawak, through messenger, through text, through WhatsApp, through IG, kung ano man. Pag binabasa natin yung kanilang mga message, para na rin naririnig natin yung boses ng ating mahal sa buhay habang tayo nagbabasa. Ang salita ng Diyos, kapag binabasa din natin ang Biblia, parang naririnig natin ang boses ng Panginoon. Parang nasa paanan din tayo ni Jesus katulad ni Maria. Kaya yung pagsasabi at pag-aantanda, pagkatapos magsabi at mag-antanda nung lalaki sa ating pagbasa, sabi rito, "Mahal kong Jesus, maraming salamat sa muli nating pagsasama." Itinuturing nung lalaki na kasama niya ang Panginoon sapagkat siya'y nakikinig ng mga aral at salita ng ating Panginoon. So, ganun din yung trato natin kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos.
Pagkaraang maisara ang Biblia, nahiga na siya at mahimbing na natulog. Batid ni Pablo na ang sikreto sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So ang pakikinig po sa ating Panginoong Yesus, wala man yung pisikal na kaanyuan ng ating Panginoon, katulad ni Maria na nasa paanan siya ni Jesus. Kapag tayo nakikinig ng Kanyang mga aral at ang Kanyang mga salita, kapag tayo nagbabasa, para na rin tayong nakikinig sa paghahayag ng ating Panginoong Yesus. Pagkaraang maisara ang Biblia, nahiga na siya at mahimbing na natulog. Batid ni Pablo na ang sikreto sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa buong pusong pagtalima sa Kanyang mga utos at sa tahimik at mataimtim na pag-upo sa tabi ni Jesus, gaya ng ginawa ni Maria, ang kapatid ni Marta. Kaya nga ang tanong ngayon dito ay ito kapag tayo ba ay nasa paglilingkod, sino ba ang sinasalamin ng ating paglilingkod? Si Marta ba ang sinasalamin ng ating paglilingkod? O si Maria ba ang sinasalamin ng ating paglilingkod? Nasa atin lang yun Kita po ninyo, mas pinili ni Maria yung mas mahalaga, sabi ng ating Panginoon. Kinatigan siya kinampihan siya ng ating Panginoon Bakit? Once na ang isang tao ay patuloy na nakikinig sa ating Panginoon, lumalalim yung kanyang ugnayan sa Panginoon At kapag lumalalim yung ugnayan mo sa ating Panginoon, di ka kayang itumba ng mga pagsubok, problema ng buhay. Kaya isa-isahin ang mga ginagawang paraan para magkaroon ng mga sandali ng malapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga ang tanong sa panahon natin ngayon, paano ba tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos? Ako, maaari kung hindi ako vlogger ngayon, gospel vlogger, siguro hindi rin na makakapagbasa ng Biblia. Kaya ako nakakapagbasa ng Biblia dahil nagbabahagi ako sa social media, sa YouTube, sa Facebook, at saka sa TikTok ko, di ba? Siguro kung wala ako sa larangan ganito, baka hindi rin ako nakakapagbasa. Kaya nga sa lahat ng mga nakikinig, siguro kung hindi po tayo mangangaral, kung hindi tayo preacher, kung hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, baka wala din time tayo magbasa ng Biblia o magbuklat ng Biblia. At kung hindi tayo nagbubuklat ng Biblia at nagbabasa ng Biblia, malabo na nakakapakinig tayo ng mga turo at aral ng Panginoon. Maliban siguro kung ikaw ay nanonood, siguro ay meron kang pinupuntahang website para makapakinig ng mga aral salita ng Diyos. Ganun lang. Pero yung actual na magbuklat, magbasa tayo, malabo siguro, di ba? Real talk yan. So, ang tanong ngayon ay, kanino sumasalamin ang ating buhay sa harapan ng ating Panginoon? Kay Marta, na gumagawa, na naglilingkod, na nagtutuos, nagkwekwenta, nagkukumpara, nagbibilang, naghahanap ng mali ng kanyang kapwa, o katulad ni Maria na nakapokus, nakatutok ang kanyang buhay sa pakikinig ng mga aral at turo ng ating Panginoon. Yun yung ating challenge ngayon Kay Marta ba ako o kay Maria? Isa lang talaga ang kailangan, ang makinig ng kanyang mga aral salita. Maraming salamat, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bye-bye at I love you with the love of the Lord sa inyong lahat. Bye-bye! Thank you,